Oh, hello! Hello! Live na po tayo. Hello! Live. Hello po. Live na po tayo. Andyan si... Hello. Sorry. Live na po tayo, guys. Hello. Naipasa na yata ni Pastor Jack. Hello. Andiyan na. Pastor Jack namin, andiyan na. Hello po. Narito na rin si Pastora Ana sa kabila, Jay Banger. Andyan si Japson. Hello. Yayain mo na sila na makapakinig. Mahalaga po ang ating pag-uusapan. Hindi po ito basta reliyon o hindi ito basta denominasyon. Ano mang reliyon mo, ano mang denominasyon mo, ito po ay pwede sa'yo. So, hindi po tayo narito upang tayo ay ihiwalay sa ating reliyon. Ngunit pag nalaman mo ito, malaki ang pakinabang mo. Libre lang po ito. Alright. Tatlo dito sa kabila. Andiyan na si Ate Nat namin. Alright. Yung iba naman wala sigurong load. Ang iba naman ay wala marahil. Walang signal. Walang wifi. Okay. Kanina po, sa chat group namin, amin pong tinalakay, sandali, saglit, yung panic ng lahat ng tao, halos, dahil sa COVID-19, second wave, third wave. At tinalakay natin kung paano na ang mga may buhay Kristo na sumasampalataya sa pangalan ni Hesus Kristo ay hindi po kasali sa nagpapanik. Dahil natupad na ang sinabi ni Isaiah sa 54:17 na walang sandata ng kalaban na pwedeng manaig sa atin. Dahil ang ating katuwiran ay katuwiran mismo ng Diyos. Kahapon naman, ang ating sinimulang serye ay nagsimula po sa Golden Rule na nakasulat sa Bible. At atin po itong i-refresh saglit para po marinig natin. Tandaan lang po natin ang nandiyan ang ate CJ, ate Gemini, at nandiyan na aming Pastor Jean. Okay. Tandaan lang po natin na itong ating pagtuturo ay ito yung sinasabi sa aklat ng Pahayag o Revelation na he who has an ear, let him hear what the Spirit is saying. Ito pong pagtuturo na ito ay kailangan po ang puso natin na nakikinig. Ang ating espiritu. Ang pandinig ng ating pananampalataya ang dapat nakikinig. Dahil kung hindi po, hindi natin ito maririnig.
So, simulan natin. Review tayo. Golden Rule. Colossians chapter 1, verse 15 and 19. Bilis-bilisan natin. Colossians chapter 1, verse 15. Ito po dito tayo simula kahapon. To 19, babasahin ko po sa King James at bahala na kayo sa inyong versions. Kung talaga nakikinig tayo, ay may version tayo sarili. Ngunit sa King James po tayo magbasa para kung ano man inyong version, ay mapupunan ninyo kung ano po ang kaibahan. Verse 15, this is speaking of Christ, the preeminence of Christ. Kung babasahin mula doon sa simula, mapupunan mo na si Jesus Christ ang sinasabi. Sa verse 15 tayo para medyo mabilis tayo. Jesus Christ, who is the image of the invisible God, the firstborn of the first of every creature. Si Jesus Christ, the image, ibig sabihin, nakikita. Wanis ng hindi nakikitang Diyos. Who is the image of the invisible God. Ang sinasabing image dito, visible. Dahil siya ang nakikitang invisible God. Okay? Verse 16. For by Him are all things created, sa pamagitan niya, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Lahat, pati mga kapangyarihan, trono, siya ang na-create. Ito na paliwanag natin kahapon. Balikan niyo po ang ating tape kahapon, o video kahapon para maunawan. Atin lang po i-refresh. Dahil kukuha tayo na para magdugtong tayo. Okay. Verse 17, and He is before all things. Before all things. Siya na yun. Wala pang things, siya na yun. So kung may things, siya ang simula. I want you to get this. Gusto niya simulan ang langit at lupa. Naging langit at lupa muna siya. Yes, siyang simula. Hindi po maganap ang langit at lupa kung walang simula. Sinimulan niya. Dahil siya ang firstborn of every creature. He is the first, panganay, pangulo ng lahat ng nalalang. So, nung example maganda ay nung nilalang niyang langit at lupa, naging langit at lupa muna siya. Dahil siya nga po simula. Alright? Now, verse 18. And He is the head of the body, the church. Siya ang ulo ng katawan niya na ang church. Ikaw at ako. So sa mga tuwid kung pinag-uusapan dito na si Yesu Kristo ang image o nakikitang hindi nakikitang Diyos at siya ang ulo ng kanyang katawan, sa makatuwid ang katawan na nakikita ang siya ngayong image of the invisible God. Siya ngayon ang wangis o nakikita na hindi nakikitang Diyos. At siya ang ulo. Correct? Who is the beginning and the firstborn from the dead. Ang ulo ng katawan ay ang simula at panganay ng lahat ng bumangon sa patay. So kung siya ang simula o panganay ng mga bumangon mula sa patay, kasi sabi dito, the firstborn from the dead. Di sinabing the firstborn of the dead. From the dead, ibig sabihin, umahon na sa kamatayan. So kung siya ang firstborn from the dead, siya ang una-unang born again. Kaya ang kanyang body, mga born again. Hindi ka pwede ipanganak muli kung hindi ka muna mamatay. Mamatay muna ang luma
saka ngayon maipanganak ng muli ang bago. Itong bago, ipinanganak ng muli. Ibig sabihin, na ipanganak na siya dati. Kaya muli ang ginamit. Sa Efeso 1:3, lahat tayo pinili mula sa Kanya at binaba sa lupang ito. Sa pagpili sa atin mula sa Kanya, bago palalangin ng sanglibutan, yun ang unang pagkabuhay natin. Kaya namatay tayo dahil sa kasalanan ni Adan. Paggising natin, patay na tayo. Dumating ang huling Adan. Nakasama natin siya o kinasama niya tayo sa kanyang kamatayan. Kaya nung bumangon naman siya, kasama din tayo. Kaya tayo naipanganak o bumangon mula sa patay, kasama niya. And he who is joined unto the Lord is one Elohim, one Spirit. Ulitin ko, sino man ang kasama ng Panginoon, he who is joined unto the Lord is one Spirit. Sa King James, wala pong dugtong. One Spirit. Sa ibang talata, one Spirit with Him. Pag sinabi mo kasing with Him, hindi na isa. With Him. May kasama. Pero sabi sa King James, he who is joined unto the Lord is one Spirit. Iisa. Ang Spirit doon, Elohim. Na-translate sa English, God. Na-translate sa Tagalog, Diyos. So, he who is joined unto the Lord, the Spirit, the God, the I am, is one God. Hindi ka na pwede maki-isa, no? Sabi nga ni Ate Sina no sa live niya, hindi naman pwedeng mangitlog ang baboy. Ang anak ng baboy, biik nga naman. Ang itlog nga naman ng manok ay sisiw. So, kapag nag-join ka sa Lord, at ang Lord ay Spirit, ay kailangan Spirit ka. Hindi naman pwedeng hindi ka Spirit. So, nag-iisang Spirit. Kaya ang Diyos ay isa. Correct? May ulo, may katawan. Tayo ngayon ang buto at laman ni Kristo na kapuspusan ni ako nga, ni I am. Kaya ang Diyos ay isa. May katawan nga lang. May buto at laman. Dahil kung wala siyang katawan sa mundong ito, wala siyang authority dito. Dahil ang may authority dito ay ang may katawan. Amen? Okay. Now, who is the beginning and the firstborn from the dead, that in all he might have the preeminence. Upang lahat, sabi niya, nakikita at hindi nakikita, siya ang simula. Kung wala siyang katawan, hindi pwede sabihin na siya ang simula ng katawan. Dahil wala naman siyang katawan. Kaya minention ang katawan, dahil sabi, in all, sa lahat, nakikita at hindi nakikita, siya ang simula. Alright, nagets natin. Verse 19, for it pleased that in Him should all fullness dwell. Pag sinabing fullness, hindi lang fullness of the Godhead sa Kulosa 2:9, kundi fullness of all good things. Alright? So, punta na tayo sa ating Golden Rule kahapon. Punta naman tayo ngayon sa Mateo 7. Para ma-remind tayo. Mateo 7, hindi natin masyadong pagdiinan, kundi pahapyaw lang para makatuloy tayo sa sunod nating serye. Balikan nyo po ang ating video kahapon para po tayo ay maliwanagan ng gusto. Sabi sa 7:7 na Mateo, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Maraming na humingi, ngunit hindi nabigyan. Maraming naghanap, ngunit hindi nakatagpo. At maraming kumatok, ngunit hindi nabuksan. Bakit?
hindi natin napagtanto noon ang golden rule. Kung paano humingi, paano maghanap, at paano kumatok. Verse 8, for everyone that asketh, receiveth. Lahat daw ng humihingi ay nakakatanggap. Bakit ang iba hindi nakakatanggap? May sakit ng kamag-anak, hindi nakatanggap ng kagalingan, naghihirap sa buhay, walang pangkain, walang lahat pang gastos, bakit hindi nakatanggap? Humingi naman sa Diyos. Kaya sabi dito, for everyone that asketh, receive it. Lahat, sino man ang humiling, ay makakatanggap. Bakit? Kasi alam nitong humihiling ang golden rule. Alright? And he that seeketh, findeth. Sino man naghahanap, makakatagpo. Bakit? Alam niya ang golden rule. Ano ba sa Tagalog golden rule? Ginto na ruler. Golden rule. At Sina, help me. Alright. And to him that knocketh, it shall be open. Lahat daw na kumakatok, bubuksan. Bakit naman ang dami naman kumakatok? Araw-araw, minuto, segundo, sigurado sa buong mundo. Maraming kumakatok sa puso ng Diyos. Pero nga, bakit marami hindi nabubuksan? Dahil hindi natin napag-alam nung araw ang golden rule. Alright, verse 19. Or what man is there of you, whom if his son asks bread, will he give him a stone? Biro mo yan, paniniguro ito, paniguarado talaga to. Sabi niya, sino man sa inyo, kayong mga tao, naghihingi ang inyong anak ng tinapay, so bibigyan mo ng bato. Kayo ba, nagbigay kayo ng bato sa mga anak ninyo pag humingi tinapay? Ibig sabihin, panigurado ito, bibigyan ka talaga. Kaya lang, mayroong sinusunod na golden rule. Alright? Kaya maraming hindi nabibigyan. Kaya natin tinatalakay. Verse 10, or if he asks a fish, will he give him a serpent? Maganda ito. Panigurado talaga ito. Kaya kayo nga. Pag naghingi sa inyo ng isda o ulam ang inyong anak, kaya hindi nyo binibigyan ng makamandag na ahas Verse 11, sabi dito, if ye then, being evil, ito gusto ko pagdiinan, kung kayo nga mga demonyo, matindi ito, no? Jackson, narinig mo ito. Kung kayo nga mga demonyo, know how to give good gifts unto your children. Kung kayo nga mga demonyo, marunong kayo magbigay ng mabubuting biyaya, gift, no? Nag-gift giving kayo, di ba? Sa inyong mga anak. How much more shall your Father which is in heaven, tanda natin, in heaven, ibig sabihin, hindi nakikita, which is in heaven, give good things to them that ask Him. So, ito ang ating dalawang hati. Hatiin natin ito, verse 11. Na? Kung kayo ang mga demonyo, kahit na kayo mga demonyo, nagbibigay ka ng mabuting bagay sa inyong anak. Demonyo, how much more shall your Father in heaven? Ito na ngayon. Paro-paro tayong mga ama, magulang, halimbawa. Nagbibigay sa mabuting bagay sa mga anak. Pagdating na yun sa ama, bakit hindi tayo nakakahingi? Hindi tayo nabibigyan. Bakit? Kasi iba po ang paraan sa paghingi sa ating ama. Pag nasa ating ama na tayo, humingi, lahi tayo ng ama natin. Iba ngayon yun dito sa lupa. Mga demonyo kayo. Mga demonyo kayo. Alright? So, wag yan. Yung pamaraan, sistema ng sanglibutan na sakop ng demonyo, ang ating ginagamit para humingi sa ama natin na iba naman ang sistema. Meron siyang golden rule. Okay? Malinaw. Verse 12. Therefore, sa makatuwid, ito ng konklusyon. All things whatsoever ye would that men should do to you, golden rule, do even so to them. For this is the law and the prophets. Ito ang golden rule. Ang ibig niya sabihin, gusto mo ba na tumanggap
Kung ano ang gusto mong tanggapin, yan din ang gawin mo. Kaya lang paggawa, katulad ng sinabi natin kanina, na siya ang ulo at siya may katawan, siya ang simula. Kung simulan natin sa ating puso, sa ating buhay sa loob, ang bagay na gusto natin makita. Dahil tayong simula. Dahil tayo nga ang katawan ng ulo na simula. So tayo na ngayon may katawan at ang buhay natin ang hindi nakikitang Diyos dahil tayo nakikita na hindi nakikitang Diyos dahil tayo katawan ng ulo na image of the invisible God. Therefore, ang ulo at ang katawan isa. So ngayon ang katawan na ngayon ang nakikita. Ang ulo nakikita sa pamagitan ng kanyang katawan. So, ano man ang talian mo sa lupa, yan talian sa langit. Ano ang pakawalan mo sa lupa, yan ang pakawalan sa langit. Ngunit, ano man ang ating ginagawa, in everything that we do it in the name of the Lord Jesus Christ. Do it in the name, in the nature, in the person. Sorry guys. Sorry. Nakakalimutan ko ito silent. I'm so sorry. Wait a minute. Silent guys. Silent. Mag-silent ka muna ha. Itong ating mga cellphone na ito. Okay. Alright. Now, etong golden rule, maging simula ka muna. Dahil kung anong simulan mo sa loob, yan ang makikita mo sa labas. May batas, may principle, as a man thinketh in his heart. Kung anong iniisip niya sa loob niya, ay ganyan siya. Alright? Huwag hingi ka ng hingi, sa loob mo naman, wala ka naman nabubuo. Wala ka nakikreate. Kasi ang ulo, ang naglalang ng lahat ng bagay, creator, so ang ulo may katawan. Ikaw at ako. So, balik-balikan natin ito. Ito lang muna ating matanggap. Ha? Kasi medyo mabigat kung ating naman laliman ng laliman. No? Balikan natin ang balikan ito lagi. Okay. Ito ang gusto ko. Verse 13. Gusto ko maunawa natin. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Verse 14, because straight or narrow or makitid is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. So napakarami nating kasamahan, kasama na rin tayo noon, na araw-gabi, kung lumuhod tayo, sabi ko sa iyo, 6 na oras. Nagpa-fasting pa tayo, hindi naman masama, kapatid. Ngunit, marami rin ang hindi nakakatanggap. Dahil ang sistema natin, sa pamamaraan sa verse 13, broad is the way. Ang paraan, ang daan ay malawa, na doon naman lahat dumadaan, pamamaraan, pero lahat distraction. Lahat nangamatay. Mga leaders natin, hindi tayo nagtataka, nangamatay po sila sa distraction, sakit, gutom, ang iba na oppressed, na depressed. Ha? Dahil sabi niya, ang tamang daan ay makitid. At kakaunti ang nakakatagpo nito. So ngayon, atin pong alamin ang makitid na daan na ito. Part 2 ng ating Golden Rule. Manalangin tayo at sabayan niyo ako, Father Almighty, great I am, Abba. Salamat po sa kamangha-mangha mong kaisipan na nasa amin. Wonderful imagination. Hallelujah.
the mind of Christ na nasa amin, kaisa na aming buhay si Kristo Jesus. Salamat po, at ang diniklara mo sa simula ay nagaganap na ngayon. Almighty great I am, Daddy, Aba, ang aking muling kahilingan ng lahat ng nakikinig at makikinig pa, ay buksan niyo po ang kanilang espiritual na pandinig at panguunawa upang matanggap itong wonderful imagination mo na naglalalang ng wonderful, good, and only very good. Salamat po. At kami ang DNA mo, dahil kayo ang aming buhay, at kami ang iyong buto at laman. We give you all the honor and the glory, at salamat sa dugo ng kordero ng Diyos na si Jesu Cristo, na naglilinis sa amin sa loob at sa labas at lahat ng paligid namin. We give you all the glory and the dominion in Jesus' righteous name that we bear. Amen, amen. Angels of God will dispatch you guys in Jesus' mighty name. Go for it, guys. Ganyan pa kayo, mga kapatid. Hindi po ito pagtuturo basta. At hindi po ako naririto para sabihin na higit po ako kanino man. Sabay-sabay po tayo tatawid sa Jordan River. Ako nga lang sa kasalukuyan ang saserdote. Kung mapupunan ninyo sa Book of Joshua, mayroong principle doon. Sinabi kay Joshua, tumawid kayo sa Jordan River. Mula sa ilang, tumawid na kayo sa land of promise, the land flowing with milk and honey. Nung nasa ilang po sila, kung mababasa ninyo doon, umuulan po tuwing umaga ang mana, ang kanilang kakainin. Mamumulot sila ayon lamang sa isang araw nilang konsumo. Pagka sinobrahan nila yon, magugulat sila, kinagabihan, nabubulok yun. Yan nilang pakinabangan. Kasi ang Diyos ay gustong patunayan na siya ay matapat. Huwag ka kumuha ng sobra-sobra at bukas meron naman. Noon yun sa ilan. Ngunit, kung mapupuna mo, nung nakatawid na sila doon sa kabilang pangpang sa Promised Land, hindi na umulan ang mana. Tumigil ang mana. Dahil naroon na sila sa lupang pangako. Sa oras na pumatong sila sa lupang pangako o Promised Land, nagsimula na ang responsibilidad. Whatever you bind on earth is bound in heaven. Whatever you loose on earth is loose in heaven. Hindi na sila gumagapang na parang baby. Ngunit, ang principle doon ay ang Jordan River. Ang meaning po ng Jordan River ay descender. Maraming meaning ang sinasabing descender. Ngunit kunin natin ang dalawang meaning na mahalaga. Unang meaning, descender, dumisend ka, bumaba ka. Wala na yung pag sinabing descend, patay ka. Wala na yung lumang sarili mo. Wala na yung pride, ego, pagmamalaki. Yung sistema ng mundo na akala mo kayang-kaya natin sa atin namang pananaw lamang, na tao lamang. Mag-descend tayo, bumaba tayo. Lumubog tayo, mamatay tayo,
upang umahon tayo sa pangalawang meaning na sinasabing yaran doon sa Genesis 1:26. Ibaba natin ang ating sarili sa tao at sila ang ating maging image. Image means visible manifestation and representation of God, the created beings. Yan ang sinabi sa Colossae 1:15, the image of the invisible God, na siya ang ulo ng katawan niya, buto at laman niya. Hanggat hindi tayo tumawid sa Jordan River, kapatid, hindi tayo image of the invisible God. Hindi tayo responsable. Hindi natin kayang talian sa lupa ang dapat talian at hindi natin kayang pakawalan ang dapat pakawalan dito sa mundong nakikita. Kaya creation is in travail. Bakit? Hindi nila nakikita ang mga anak ng Diyos. Jordan River, descender. Okay, principle. Alright. So, let's start with our part 2. Hindi pa tayo nagsisimula, kapatid. Naka 35 minutes na tayo again. Let's go to Isaiah 46 verse 10. Isaiah 46 verse 10. Tingnan natin ang ugali, katauhan ni I am, ni ako nga, kung paano siya maglalang. 46 verse 10. Saglit lang natin ito, hindi natin paliwanag na kasi self-explanatory naman. Ang sabi niya sa verse 9, I am God. Yan siya. Wala nang iba. Okay? Verse 10, declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Ang ugali ng Diyos sa paglalang, pag ginawa niya sa simula, tinapos niya muna. He declares the end from the beginning. Hindi siya nagsisimula hanggat di niya muna tinapos. Tinapos niya muna, kaya niya sinimulan. Ibig sabihin, ang pagkatapos nito ay bago pa magsimula. Bago palalangin ang simula, ang langit at lupa, tinapos ka na, kapatid. Before the foundations of the world, pinili ka na sa Kanya. Gusto ko maunawa natin ito, na hindi ka tinatapos ng Diyos ngayon. Na! Doon bago palalangin ang sanglibutan, Efeso 1:4, tinapos ka na niya. Nung pinili ka niya sa kanyang sarili, hindi ka kulang, kapatid. Sa sarili ka niya pinili, kung sarili ng Diyos ang iyo pagkapili sa iyo, ibig sabihin, tapos na tapos. Kompleto. Correct? Pinili ka niya sa kanyang sarili, bago palalangin ang simula, ang langit at lupa. So, ikaw at ako ay tapos na. Doon pa lang, wala pang langit at lupa. Na-guess natin? Huwag mo titingnan sarili mo, naku. Sino po kayo? Ako po si Gemini. Ano po ang inyong ambisyon sa buhay? Bahala na po si Lord. No. Huwag mo sabihin yan. Dahil pinili ka niya sa sarili niya, bago pa ang simula, tapos ka na. Ikaw ay si Gemini na masagana, nagniningning sa glory. Ikaw si Natalie Kumi, bumangon na mula sa patay, naganap uli sa iyo ang tapos na. Sa oras na bumangon ka mula sa patay, naibalik ka sa original mong katauhan na tapos na. Correct? Before the foundations of the world, He chose us in Him, in Christ. Kaya mga in Christ, ang mga bumangon mula sa patay na naibalik, wala pa ang mundo. Naibalik tayo sa ating tunay na katauhan
wala pa ang mundo sa makatuwid, wala tayong kinalalaman sa mundo. Wala tayong kinalalaman sa kasalanan. Bakit? Mula dito sa pagka-born again, naibalik ka sa wala pang mundo. Wala pang kasalanan. Kaya hindi ka maaaring magkasala. Ibang topic na naman yan, Ate Sina. Alright. So, okay, nakuha ninyo na he does not begin. Hindi po siya nagsisimula na hindi mo niya tinapos. Ang pagkatapos dahil siya ay Diyos, hindi niya tinapos dito sa visible world. Tinapos niya muna doon sa kanyang sarili na invisible. Ngayon, ikaw na itong nakikitang invisible God. Dahil ikaw na nakikita, ikaw na ngayon maresponsibilidad sa golden rule. Now, we will talk about part 2. Alright? Exciting ito, kaya huwag kayo humiwalay. Naku po, mga kapatid, wag na wag. Alright. So, punta tayo. Sabi niya, he declares the end from the beginning. So, pag nagdeklara naman, ibig sabihin, sinasabi. Alright. Genesis 1:26. Tingnan natin kung nagdeklara nga siya. Genesis 1:26. Tingnan natin kung nagdeklara nga ang Diyos sa beginning. Ng kanyang sinabi ito sa kanyang sarili na wala pang langit at lupa. Alright? Alam nyo pa nagsalita ang Diyos ay doon sa invisible realm. Ngunit na isulat dito sa Bible dahil si Kuya Moses nabasa niya ang minutes of meeting. Matindi si Kuya Moses. Tingnan mo sa aklat ng Deuteronomy, basahin niyo po doon bandang huli. Mababasa mo niya si Kuya Moses sinulat niya mismo kung anong araw siya mamatay, saan siya mamamatay, at hindi makikita kung saan siya inilibing. Siya nagsulat noon bago pa siya mamatay. Umakit siya sa mundo. Bago siya umakit sa bundok, sinulat niya muna, akit ako sa bundok, mamatay ako doon. Kasi nga, ang minutes, ang finish, yung tapos na si Moses, ay naisulat na sa minutes of meeting. Kaya itong pagsulat ng Genesis hanggang Deuteronomy, sinulat ni Kuya Moses ito. Paano maisulat ni Moses sa itong verse 26? And God said, paano naman yun? Let us make man in our image. Wala pang tao. Paano naman naisulat ito ni Moses? Alam mo, ikaw kapatid at ako, katulad ni Kuya Moses, higit pa nga nababasa natin ang minutes of meeting kung talaga tayo ay he who has an ear, let him hear what the Spirit is saying. So ito po, na hindi rin magtatagal kung medyo nalilito kayo sa sinasabi ko, hindi maglalaon, baka bukas makalawa lang ganun ka rin Okay? Sabi niya, and God said, let us make man in our image. Ang image, visible manifestation and representation of God to created being. The image of the invisible God. Yan ang tao. Ngunit ang gusto ko yung let. Wala ito sa Google, ngunit dito sa ating may time kayo, ewan ko ito, mura lang ito nung araw Strong's Dictionary, may meaning siya rito. Sa Google kasi wala Yeah? May meaning siya. Ang let, may translation pala, may meaning. Sa Hebrew ay yaran. Nang ibig sabihin, to descend. To descend. Ay nakalagay doon. Bababa. Ang Diyos. Manahan sa tao. Sa katawan, sa buto at laman. Alright? At siya rin ang likeness. Katulad mismo siya ng Diyos. Katulad siya ng Diyos. Kapag ikaw at ako, katulad talaga ng Diyos. Walang kaduda-duda. Alright? At diniklara niya dito sa simula kung ano ang tao na ito. And let them have dominion. Unang-una sa fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Speaking of your inner earth, inner world,
dominion muna sa loob. Itong sinasabing golden rule, kaya hindi tayo nakakapagkatok. Kumakatok pala tayo, hindi tayo nabubuksan, humingi tayo, hindi tayo nabibigyan, nahahanap tayo, hindi tayo nakakatakbo dahil mali ang ating paraan. Itong wonderful imagination natin sa loob, nagawa ng ating kaisipang Kristo, ito po ang tamang paghingi, tamang paghanap, at tamang pagkatok. Maging ikaw muna dahil ikaw ang simula. Hindi po yung, Lord, bigyan mo kami ng pagpapala. Ibig sabihin, hindi ka pa nabigyan. May sabi ng Bible, pinagpala ka na. Kasi naman, noon naman, hindi naman naituro sa atin kasi. Pero ngayon, maging pagpapala ka muna sa loob. Ano ba yun? Ano ba gusto mo? Maging ikaw muna sa loob. Yan ang tamang paghingi, paghanap at pagkatok. Okay? Ito, diniklara ito dito sa simula na tayo ang may dominion dahil pag hindi natin napagharian na dominate itong mga fish of the sea, malalim, napakaraming fishes na parang isda, nangangahulugan ng mga sinasabi nilang identities. Ano bang identity mo? Bawa si Ate Tere namin, slim, balingkinitan. Sino, Tere, inahanap nyo? Ano po kayo? Kubrador po ako ng Meralco, electric. Okay. Dami ho Tere dito eh. Ano ba mukha? May, sino ba mga Tere dito? May Tereng kontador, mukhang kontador. Ano ba ang tsura ng Tere inahanap mo? Ay, balangkinitan po. Si Tere Kumi yan. Kilala namin yan. Yan, identities. Napakarami nating identities. Kaysa tayo ay ganito, kaysa tayo ganon. Yan mga fish of the sea. Kaya makuha mo sa kalaliman ang tunay mong identity. Kung natagpuan mo yon, you throw your net on the right side, right consciousness, mahuli mo ang tunay mong fish o identity na si ako nga. Alright? So kapag hindi mo napagharian sa loob, tingi ka ng hingi, wala kang natanggap. Bakit? Hindi natin nakuha na pagharian ang ating isda sa karagatan. Okay? Mahaba-haba ito yata, Ate Sheena. Dali. Bilis-bilisan natin. And offer the fowl of the air. Ito na, mga ibon sa impapawid. Ito, mga ibon na sa impapawid. Naituro na natin ito dati. Ay mga ideas. Mga pamamaraan. Naku, nagpapako tayo sa cruise. Natakot na ako paghihirap. Natakot na. Pagsisimba, lumuluhod pa tayo. Parito hindi na masama. Kapatid sa simba, lumuhod. Palakad. Ito yung mga pamamaraan. Isa lang ang paraan. Golden rule. Itong fowl of the air, mga imagination. Marami itong imagination. Mabigyan na ako ng iPhone 8, iPhone 12. Makikita ko talaga sa'yo. Lord, bigyan mo nga ako iPhone 8. Nang malaman nila anak mo ako, ayun. Yan po yung mga fowl of the air. Nakabase sa ego, sa pride. Isa lang pong fowl of the air. Isa lang. Isa lang ang wonderful imagination na naglalalang ng mabuti at pawang mabuti, good and very good. Nakasulat, tinuro ng ating Ate Ann kahapon, Philippians 4:8. Yan ang wonderful imagination, kaisipan ni Kristo. Let this mind be in you. Alright?
Yang kaisipan ni ako nga. Alright. And over the cattle, every cattle, over all the earth. Itong mga cattle naman, ako. Itong mga hayop, animal sa loob. Ay napakaraming animal, Nasabi pang mayroon ka daw animal instinct. Pagharian mo yan, kapatid. Lalo na itong mga gumagapang na ito, mga panluloko, pantutuso. Sasabihin mo pa, mahal na mahal kita, mabuti na tagpuan kita. Salamat, ikaw ang babae talaga para sa akin. Ikaw talagang lalaki para sa akin. Tuwan-tuwa ka naman. Kung ikaw si babae ang bumubuhay sa lalaki, natuklaw ka ng gumagapang sa iyong mga lupain sa loob. Mga animal. Ang lalaki po ang pundasyon ng pamilya, ng relasyon. Ulitin ko po, masagasaan ng bawat masagasaan, magising lang tayo, sasabihin ko pa rin, pag lalaki ka at ikaw ang pinakakain ng babae, mabilis kang mag-wonderful imagination para mabigyan ka ng trabaho or kita. Dahil hindi yan katauhan ni ako nga. Dahil ang katauhan ni ako nga, tumawid na sa Jordan River. Nasa lupang pangako na. Responsable na. Agas natin. Huwag sumakit ang loob, Kaurin. Mahirap plus mahirap equals sobrang hirap. At manganganak pa ng mahihirap at dagdagan ang mahihirap sa mundo. Kaya wag naman. Tama na sila. Wag na natin dagdagan. Okay? Maging responsable. Kaya tayo may part 2. Ito ang Golden Rule part 2. Alright. Okay. Punta na tayo. Pasadas pa lang yun, kapatid. Okay. Now, tandaan natin sa binasa natin doon sa Mateo chapter 7 verse 12 na makiti daw ang daan. Makiti. At hindi natatagpuan ng marami. Ngunit nandun sa malawak na daan, paraan ng panalangin, paraan ng paghingi, paraan ng paghanap, at paraan ng pagkatok. Ngunit hindi naman nabibigyan. Pero sabi ng Diyos, kung kayo nga demonyo nabibigyan nyo ng mabuti ang inyong mga anak, ang inyo pa kayang ama na nasa langit. Ibig sabihin, walang kaduda-duda, bibigay talaga niya. Pero ang key, ang susi, ama sa langit. So, paraan ng ama na nasa langit. Lahi ng ama na nasa langit. Kapag hindi ka lahi ng ama, pag sinabi niya, ama mo, kanina demonyo ka, pero ngayon ang ama mo, sabi niya, abay, kailan maging lahi ka ng ama mo? Pag naging lahi ka ng ama mo, may kaisipan ka ng ama mo, may buhay ka ng ama mo So, yan sinasabi niya, paano humingi? Paano naman maghanap? Paano kumatok? Sigurado naman, pag ang DNA, buhay, pamamaraan ng iyong ama, ang iyong ginamit sa paghingi, sa paghanap, at pagkatok, ay walang kaduda-duda daw Ang iyong ama daw, bibigay Okay? Nagis niya. Punta tayo. Simulan natin sa unang paraan. Alright? Okay. Doon tayo sa John, aklat ng Juan, chapter 14. Alam nyo ito. John chapter 14, verse 6. Ito lang, mababaw lang muna ito, Ate Ann. Pero kung hindi naman sanay makinig kasi, malalim to. So, sabihin mo muna, mababaw yan, kaya ko yan. Kaya ko nawain yan. Mababaw yan. Kaya ko yan. Bakit? Anak ako ng ama ko Abo.
ito ng panahon para, kita mo si Pastor Ding, natutuwa ako. Matindi ang patutuwa. Malalaman nyo lang, mga in few days from now. Ako, marami na akong patutuwa. Alright! John chapter 14, verse 6. Andyan si Pastor John namin. Nasanay ka ng tawagin pastor. Dahil yan talaga, bago pa ilalang ng sanglibutan. Pastor ka na, kuya. Wala pa ka akong tinawag na pastor na hindi naging pastor. Alright. So, ready kayo? Alright. So, John chapter 14, verse 6, na alam natin, Jesus said unto him, kay Tomas. Dahil itong si Tomas, medyo duduso ito, tawag saan sa ilong. Maduda ba? Sinabi na sa kanya, wala siya eh. Nung pumasok ang Panginoong Yesus, bumangon ng Panginoon. Sabi niya, no, hindi ako maniniwala. Kung hindi ko makita ang kanyang butas sa kami. Kaya dito pa lang, hindi pa namatay ang Panginoon. Siya nang kinausap ng Ama. Tomas. Ha? Si Tomas ay larawan natin na mahilig sumama doon sa malawak na daan. Hehe! Tomas actually meaning the twain, which means minsan dito, minsan dito, minsan si Sina, minsan si Siaina. Parang ganyan. Ginagamit ko lang twin kasi may twin tayo. Alright. So, sinabi sa kanya, hindi ko alam yun, daan. Sabi ni Jesus sa kanya, speaking simbolo ng tayo ang kinakausap. Ikaw at ako. Okay? And Jesus said unto him, I am the way. Diyan lang po tayo. Part 2, I am the way. Kung balikan mo doon sa Matthew 7, sabi niya sa verse 12, Mateo 7. Doon lang kinuha natin yung I am the way. Yun ang part 2 natin. Ha? Kaya huwag kayong mawala. Sunod natin tatalakayin. No? Meron pa tayong 5 araw. Ano, no? Today is 5, 6, 7, 8. O ba, may 3 araw pa pala. 3 araw pa tayong tatalakay. Kaya ako binibilang kasi po sa 9, may trabaho na ako. Ngayon, di alam ng iba, on leave ako. Wala pa ako trabaho. Okay. So, verse 12, tingnan mo po, ano ang way? Sa verse 14 tayo, para medyo mag-unawa natin. Verse 14 ng Mateo chapter 7. Because straight is the gate. Straight dito sa Tagalog ay makipot. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti ang nakakasumpong noon. Lahat tayo, kapatid, hindi nasumpungan ito naman. Kaya lahat ng ating kahilingan, patak-patak ng ulan, ang natatanggap natin. Ngunit sabi ng Diyos, kung kayo nga demonyo binibigay nyo mabuting bagay ang inyong mga anak ang inyo pa kayang ama, sandali, demonyo kanina, tapos ama natin, Diyos. Ang inyo pa kayang ama na hindi bibigay sa inyo ang inyong kahilingan, ang ama ngayon na si I am ang daan para maibigay ang lahat ng ating hinihiling, matagpuan ang lahat ng ating hinahanap, at mabuksan ang lahat ng ating kinakatok. Pero ito'y makitid na daan. Kaya ang makitid na daan ito, si ako nga, I am the way. Ano ang I am the way? Tapusin natin in 3 minutes, Pastor Jun. Punta tayo para makuha natin. Ha! Kung hindi nyo makuha, may chat group po. I-post po natin ito.
post po ito sa ating timeline at sa ating channel sa YouTube. Magtanong po kayo. Pero kung wala nang pakialam dahil makipot na daan ito, ba't ka naman magsususuong sa makipot na daan? Dito na ako sa maluwag. Hindi humingi ako ng 1,000 beses, ibibigay din ng Diyos yan. Umasa ka lang sa itaas. Ganyan tayo lahat. Asa nang inasahan mo? Mabuti may nag-intercede sa kapatid mo. Kung hindi, kung walang I am na nag-intercede sa kapatid mo, hindi magising yan. Baka hindi mo alam. Naghimala o himala sa iyo yan. Yung sa daan na si I am, hindi yan himala. So please, nakikiusap ako. Makinig tayo para balang araw kayo naman ang daan. Alright? Dahil lahat po ng maisip ng daan, nagkakaroon po ng bunga na maganda. Hindi nagising, ginising ni Ayam. Tinawag tayo, nakakoma daw. Hindi raw pwede operahan ang utak dahil sumabog ang ilang arteries yun dito. Internal hemorrhage, puno ng dugo. Nakita sa telebisyon. Tinawag tayo. Pinakita sa akin. Sige. Pag-class ganun sa TV ng CT scan, kita ko, dami dugo nga. Tumalikod na ako, pinuntahan ko yung pasyente. Paliwanag pa na ang puso daw, bumara. Hindi pwede opera ng puso dahil ang dalawang malalaking arteries dito, bumara. Hindi kakain na ng utak. Hindi rin pwede opera ng utak, hindi kakain ng puso. So, wala talagang pag-asa sa malawak na daan. Sabi ni ulo na may katawan si Yesu Cristo, I am the way. So tumalikod ako, sila dun. Nilayhan nga natin, yung babae. Hindi ko na pinatong. Ikaw, kayong mga ugat sa puso, magsidugtong kayo, huwag kayong bumara. In Jesus' name. Ikaw ulo, makinig ka. Lahat kayo nagkaputol-putol na ugat at nagkalat na dugo, magsidugtong kayo. In Jesus' name. Biglang sumuka. Ay nakakoma. Sabi, nakakoma na, stroke. Patay daw ito. Bakit napaganan yung kamay? Pasok naman doktor. Anong ginawa mo? Wala ho. Tinitingnan ko lang. May ginawa ka siguro, no? O sumuka. Hindi ko po alam. Bagay, mayroon talaga sumusuka. Lumabas na ako. Sabi, ihanda daw ng mga kamag-anak, kausapin na raw ang punerarya, dahil hindi naabutin ito ng gabi, magdala na daw ng susuotin sa gabing ito, dahil hindi na po abutin ito ng umaga. Sabi ko sa kapatid, kanino ka makikinig? Kay I am o sa doktor? Sa Diyos po, sa Diyos kay I am. Okay, kaya ito sabi ng Diyos, bukas ng umaga, babangon si ate mo. Alas 7 ng umaga, bumangon nga eh. Umupo na parang walang dahilan. Sinitiskan uli. Hiningi ng mga kapatid ang resulta ng CT scan. Dati pinakikita sa TV. Ngayon hindi na pinakita. Nagtaka sila, bakit? Nagbayad naman sila sa CT scan, pero bakit hindi na pinakita sa kanilang pangalawang CT scan? Alam mo kung minsan doktor ka nga, parang para sa'yo, di mo minsan ang iba. Sorry ha, hindi naman lahat ng doktor gano'n. Sabi ng pariseo, ikaw ha, babatuhin ka namin, papatayin ka namin. Bakit naman? Sabi ni Jesus. Katao-tao mo eh. Tao ka lang eh. Kasama ka lang namin naglalaro dito dati eh. May katawan ka, may buto oh. Si Jesus ngalan mo, nanay mo, si Maria, tatay mo, si Jose. Tapos sabihin mo, ikaw at ang ama, isa. Yan, kapatid. Ang taong nakakakita sa iyo, hindi maniniwala dahil ang Diyos hindi nakikita. Pag sinabing ikaw ang nakikitang Diyos, babatuhin ka. Pero ang principle po, from invisible to visible, yaran.
Lahat naman ng tao, ganoon, sabi ni Jesus. Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Kayo'y mga Diyos? Ayun na. Nakakala nyo ako lang. Kayo rin naman eh. Kaya kapag lumalakad ka sa, we should walk by faith, not by sight. Binaliktad ng Bible. We walk by faith, not by sight. Okay? Dahil kapag we walk by sight, hindi ka talaga maniwala na ikaw ang nakikitang si I am. Alright? So pag hindi mo ito natagpuan ng daan na ito, makitid dito, sama ka doon sa daan na maluwag. Ayun. Tingnan mo kung hindi mo matagpuan ito, ha? Punta tayo sa huling talata natin. 4 na talata lang binasa natin. Mukhang marami na. John chapter 8. Balik tayo sa aklat ng Juan. Ito na ang huling talata. Please. Tandaan nyo ito. Uulitin natin bukas. Ang part 1, ulitin nyo. Dahil bukas ang part 2, pasadahan natin para sa part 3. Alright? Huwag kayong mawala, ha? Kung ito'y medyo mabigat, nguyain, dahil ito po ay wonderful. Wonderful imagination. Sanay tayo sa hindi wonderful. Kaya ang sabi nga ni Ate Sheena, hindi, huwag mo ko tawagin ganyan. Hindi ako ganyan. Hindi mayaman tatay ko, nanay ko. Ito birth certificate mo, yan o. Mayaman kayo. Hindi ako ganun. Huwag kang ganyan. Gusto ko yun. Gusto ko yung sinabi ni Ate Sheena kahit pinost ko ulit dyan eh. Sana mapanood nyo. Hindi ako ganyan. Yan ang hindi wonderful imagination. Alright. Lahi ka ng Diyos, tandaan mo. Sa King James tayo, aklat ng Juan, chapter 8, verse 24. Mabuti siguro simulan natin sa 23, ha? John 8, verse 23 to 24. Tapos dito tayo mag-wrap up. Verse 23, and he said unto them, si Jesus ito, ye are from beneath, kayo tagay baba. I am from above. Taga saan siya I am? Sa itaas. Ngunit siya ay nagyarad, bumaba, para matupad ngayon ang dominion dito sa lupa dahil etong COVID-19 at ang kanyang vaccine ay naririto na. Sa oras, sabi niya na uminom ka ng lason, hindi ka maano. Dahil wala ka na sa buhay tao lamang na nabubuhay sa dugo. John chapter 1, verse 13, nabubuhay ka na sa Diyos. Kaya yan. Kaya hindi ka pwede tablan ng COVID at ng microchip. Sa oras na tinurok sa iyo at may microchip, sunog siya. Dahil ang glory ng Diyos na nananalaytay maging sa dulo ng iyong balahibo. Ang pawis ni Pablo lumabas sa pores sa butas ng kanyang balahibo. Pinahidan si Pablo ng panyo. Dinala doon sa mga inalihan ng demonyo at may sakit. Nagtakbuhan sila. Bakit? Ang glory kasama sa DNA ng Diyos maging sa pawis mo. Nariyan. Kaya kung microchip ang iturok sa'yo para i-monitor ka, takbo dito, hindi siya matakbo. Bakit? Pagturok na pagturok, sunog siya. The yoke shall be destroyed because of the anointing. The power that is working within you. Christ. The wisdom and the power of God, the anointed one. Pag na-work within you, above all that you can ask or think, He is able to do exceeding abundantly. Hindi po sinulat yan kung hindi totoo.
Kaya, may kwento ko doon sa chat natin, 1989 po, narinig na natin sa shortwave yan. Nagulat din ako, pero sabi ko, matindi, scientist yun eh. Na lumayas doon, nagtago. Nakita niya, sabi niya, technology sa public ngayon is 50 years behind sa technology nila. Baka na-enjoy nyo ngayon yung mga moderno ngayon na pamamaraan sa social media. 50 years behind sa kanila yan, kapatid. Ang RFID, ang microchip, early 80s, nabuo na. Narinig ko ang scientist na yon, dahil siya ay Kristiyano, 1989, nasabi niya lahat ng lumalabas sa bansa na yan, tinuturukan ng vaccine, ng bakuna para may panlaban sila sa mga sakit doon sa Oriental, sa Africa at kung saan. Pero hindi nila alam may microchip. 1989 niya sinabi at nabuo ito early 80s pa lang. Hindi niya nakayanan dahil demonic at tatakbo kasama sa dugo at titigil dito. Sabi niya, kung hindi ka kumakain ng pizza pie, bigla kang masasarapan sa pizza pie. Nakamonitor noon sa Radio Frequency Identification, RFID. Diyan sa toll gate, alam natin may RFID. Right? Nung araw, wala pa pong internet. Pero may taga-monitor na sila. Radio frequency, shortwave. Ngayon, FM lang, pwede na. Radio frequency din yan. No? Lalo na ngayon, mayroon ng mga cell sites. Matindi na ngayon, kapatid. Wala na. Ang chips na yun, tumatanggap na lahat ng informasyon. Pati daw address na hindi mo alam. Alam mo saan banda. Alam mo kung saan dadaan. Alam mo. Ang hindi niya nakayanan, kaya umalis siya. Binubura daw ng chips ang pagmamahal mo sa iyong mahal sa buhay. At pag humadlang sa misyon mo ang mahal mo sa buhay, kaya mong patayin dahil ang pag-ibig ay binura niya. Ganong katindi ang microchip, kapatid. 3 doble ng number of men, 666. Mula sa alpha o A hanggang sa Z, lagyan mo ng number. A equals 6, B equals 12. No? C equals 18 at pababa. At kunin mo ang letra na computer. Computer. Kunin mo bawat number, totalin mo, 666. Dahil ang microchips ay pinatatakbo ng computer. Ibang topic na naman yan, Ate Sina. Pagtuloy tayo. Year from beneath, I am from above. Year of this world, I am not of this world. Ibig sabihin, hindi ako sakop ng sanglibutan na ito. Dahil taga-ibaba ako. Ako naglalangnita! Pinasama lang ng taga-ibaba. Verse 24, sabi niya, I said therefore unto you, sinasabi ko sa iyo, ye shall die in your sins. Speaking of his disciples, speaking of the Christians, sinabihan ka, mamamatay ka sa kasalanan mo. For if he believe not that I am, dahil pag hindi ka naniniwala na ikaw si I am, ikaw ang nakikita, the image of the invisible God, you shall die in your sins. Sins means missing the mark. You shall die missing the mark. Doon ka dumadaan sa malawak na daan. Ayaw mo dumaan dito sa I am. Si I am lamang ang daan, kapatid. For if you believe not that you are the I am, the image of the invisible God, may buhay I am, buto at laman ni I am, mamamatay ka. Sa kakamismo ng mark, namimis mo, lumilis ka sa daan na si I am.
Doon ka sa paraan ng tao. Malawak ng daan. Hingi ka ng hingi. Kung manalangin ka, Lord, iligtas mo kami sa COVID. No. 1,000,000,000 times no. No, no, no. No weapon formed against you shall prosper. Utusan mo. Sabi niya, if you believe in my name, pag sumasampalataya ka na ikaw, ako, palayasin mo sila. Ipatong mo kamay mo sa may sakit at gagaling sila. Uminom ka man, magpaturok ka man ng microchip nila, ng vaccine nila, may microchip dyan o wala, hindi makakaano sila. Kapatid, nagaganap na ang diniklara ng Diyos sa simula to have dominion. Si I am bumaba, yaran. Ikaw at ako nakikita, I am the way. Si ako nga ang daan. Sa mundong nakikita, si ako nga ay hindi daan kung wala siyang katawan. Ikaw at ako ang kanyang katawan, pangatawanan natin. Upang lahat ng ating hiniling, matatanggap natin. Dahil si I am na Ama, ang gumagana, nagtatrabaho, nabubuhay, nahayag sa pamamagitan natin. Dahil you believe that you are the I am. Lahat ng hinahanap mo, matatagpuan mo. Lahat ng katukbo sa Ama, bukas, walang kaduda-duda. Bakit? Ikaw at ang Ama na si I am, iisa. Pag nakita ka, nakita nila ang Ama. Yan po ang makitid na daan. I am the way. Amen! Father Almighty, salamat po. At ulit-ulitin namin ito, ang iyong golden rule. I am the way. Father, salamat. At kami ay nakikitang buto at laman mo. Invisible God, Aba. At patuloy namin itong ipahayag upang mahayag ang buhay namin si Kristo na kapuspusan mo. Great I am, Aba. Salamat, Daddy, Holy Spirit. At patakban itong ng kaalaman na simulan ang daan sa mundong nakikita na kami, na siya rin ikaw. Salamat po sa wonderful imagination na ito. We give you back all the glory and the honor, Abba, Daddy. In the mighty name, righteous name of our life, our person, our being, Jesus Christ of Nazareth, your fullness. Amen! Hallelujah! And yes, God, thank you guys. Tuloy ang inyong trabaho in Jesus' mighty name we dispatch you. Amen, guys. Hanggang dyan lang muna tayo. Kung may mga katanungan kayo, go forth, guys. Huwag mahiya. Come on. Personalan ito, kapatid. Baka hindi mo alam. Mabuti na lang. Nakita ni I am ang pangailangan mo. Kaya ang imposible naging imposible. Paano kung hindi nakita ng mga may buhay I am? So, panahon na ikaw na rin naman ay magising maging I am. Please. Para kung may mga sakuna, may mga ganyang problema, alam mo na kaagad kung anong gagawin, kapatid mo man o sino man, gawin mo. Hindi po ito turo ng reliyon. Reliyon, man tingin mo sa amin, it's okay. Pero ito ang katotohanan. Ito ang daan. Alright? At ang daan na ito, ikaw, ang iyong wonderful imagination, ang iyong kaisipang Kristo na kaisipan ni Ayam. Amen? So, see you tomorrow, guys. Good night. Tandaan nyo lang, pag nakita mo ko, nakita mo sarili mo. Kaya love your neighbor as yourself. Okay? Pag sinabi kong I love you, sinasabi ko sa sarili ko. Dahil ikaw at ako, iisa. Bago palalagin ang sanglibutan. So, I say again, you are blessed. And truly blessed. Why? Ikaw na ang daan. And I love you. Good night.